Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mahirap nga ba ang trabaho ng domestic helper dito sa Hong Kong? So before that, mega love shout out to Livex. So kahapon guys is nakita niya ako sa Nam Chung Station or sa V-Walk, and kami kasi ng alaga ko, sinusundo ko yung alaga ko doon siya binababa ng school bus nila. So sinusundo ko siya and ilang araw nang ako yung sumusundo. So kahapon pumasok kami ng DS Grocery and nakita ako nung isang subscriber. Sabi niya, Miss Jen, so nagulat ako. Kasi parating marami diyang subscriber. Marami akong subscriber na nandyan sa Nam Chung. Parang simula nung nagsundo-sundo na ako ng bato ko kasi ng alaga ko. Dati kasi hindi ako sumusundo. Parang mga ilang months pa lang na ako. Simula nung nag-winter, parang mga November or October na yun, nag-start na ako yung sumusundo. So, marami nang nakakakita sa akin dyan, nakakakilala, and eto siya, naalala niya talaga ako. Sabi niya, Miss Jen, to sabi niya, pa-picture. Ayan, so nag-comment siya ngayon sa ko, sa video ko, na sabi niya is, ano ba yun sabi niya? Miss Jen, sexy mo pala sa personal, akala ko chubby ka. Akala nyo lang yun kasi mataba yung pisngi ko, guys. Hindi talaga to pumapayat. Papayat to siya, yung cheekbone ko, aangat to. Kaya, mataba siya tignan, pero sa personal talaga, payat talaga ako. Kita nyo yung buto ko. Ayan. So, payat ako. And also, yung suot ko na damit, nung pagka nagtatrabaho ako, suot ko na damit always. Nakikita ko ng mga subscriber ko dyan, mga nakakilala sa akin dyan, na nakikita ako sa Nam Chung, is ano talaga, XL yung suot kong damit or large. Yung malapit na sa tuhod, ganun siya kalaki. Yung mga damit na suot ko. Para iwas issue, iwas selos. Tapos, naka-jogging pants ako always. Kahit sobrang init na, naka-jogging pants talaga ako. Lahat ng damit ko dito, jogging pants and malalaking damit. So, mahirap ba ang trabaho ng domestic helper dito sa Hong Kong? Yes. And then, hindi. Depende sa amo. Pag may amo kang perfectionist, pag may amo ka na lahat-lahat ipapaulit sa'yo yung ginawa mo, mahirapan ka talaga and doon ka talaga may stress. Pero maliit lang yung bahay dito sa Hong Kong, guys, and kayang-kayang nung iba. Yung kaibigan ko, nagpa-part-time siya every Sabado. Kinakaya niya ng 3 oras lahat ng trabaho sa loob ng bahay. Kasama na dyan yung lahat, magluluto, maglilinis, magsasaing, and then maglalaba, magsasampay, mamamalansya. Nagaya niya yan lahat. Ang bilis-bilis niya. Alam niyo sa Sabado, 3 tao or 3 bahay yung pinapart-timean niya. So, partida pa dyan, ano pa yan siya, stay out siya sa trabaho niya. Bali, pumapasok siya ng 8:30 and umuwi siya ng minsan daw 8 or kaya 7 or kaya 9, depende. So, nakaka-sideline pa siya. Ayan. So, mahirap siya kapag perfectionist yung amo. Mahirap siya kapag merong matatanda. Matatanda talaga dito karamihan, guys. Yung maldita talaga. Yung feeling boss. Ayan. So, sila talaga yung pakialamera. Buti sa akin, hindi ako pinapakailaman ng mga matatanda. Simula dumating ako dito, hindi pa nakaapa kahit labas na lang ng pinto namin yung mga matatanda dito sa bahay. Amo kong lalaki tsaka babae, hindi yan pumapasok, hindi pa nakapasok dito yan. Yung matandang babae na parents ng amo kong lalaki, mag-aabot lang yan ng pagkain sa labas lang, bawal siyang pumasok. So aabot niya lang yan sa akin sa pinto kung ano man yung pagkain na bitbit niya, and then aalis na siya kaagad. Alam mo yung iba yung culture natin, na 'di ba pag tayo nandito yung amo kong babae, 'di ba dapat mahiya siya kasi nga yan parang mama yan ng amo kong lalaki. So, dapat aalukin niya or papasukin niya. Hindi niya pinapasok and hindi niya nga hinarap. Ako pa yung pinaharap niya and pinakuha lang yung gamit. Ganun lang. Tapos siya hindi. So, ayun lang yung napansin ko sa culture nila dito. Hindi katulad sa atin na na tawag nito, nire-respect ba? Yung parang ibigay mo na lahat. Kasi nga, manugang ba tawag doon? Manugang mo yan. Sa kanila hindi. Pag perfectionist yung amo mo, ipapaulit lahat, tapos ibabakyo mo lahat-lahat, tapos may mga iba-iba pa silang way ng paglilinis na minsan parang hindi na nakakatuwa, na parang sa arte na lang, para pahirapan lang yung katulong. May mga ganun silang bagay. Depende talaga sa amo. May mga amo naman na sobrang madali kausap. Ganyan yung amo ko, sobrang dali kausap. Wala kang problema, guys. Tuturuan niya lang ako nung bago ako dito, tinuruan niya lang ako ganito maglinis ng CR, ganito magpunas, ganyan.
maglinis ng ano. Una, sabi niya sa akin nung bago ako dito, ano daw, imap ko daw ng detail muna yung ano, walisan, and then imap ko ng detail yung sahig. Pagkatapos, imap ko na naman ng water. Tamad na ako ngayon. Ang ginagawa ko, kinukuntian ko na yung detail. Kung dati ganito kadami yung nilalagay ko, ngayon ganito na lang para hindi nila maamoy na ano, na alam mo yun, matapang pa yung detail. Hindi nila masabi na hindi ako nagbanlaw ng tubig kasi nga nandyan maraming tubig. Hindi rin nila sabi hindi ako naglagay ng detail kasi may amoy na konting detail. So hindi, walang pakialam yung amo ko ngayon. Hindi niya na ako pinapakailaman, and natutuwa siya kasi nagkukusa ako. Sabi ng amo kong lalaki, efficient daw ako. Kasi kagabi, late na umuwi yung amo kong lalaki, and kumakain na yung amo kong babae. Tapos, nasa kusina ako, and nakasarado yung pinto doon kasi bukas yung aircon. Tapos sabi ng amo kong lalaki, nakakain na daw siya. Pumunta siya sa kusina, sabi niya sa akin, kakain na ako. Tapos nagulat siya pagtalikod niya, nakasunod na ako sa kanya, bit-bit ko na yung mangkok niya. Tapos natawa sila dalawa ng amo kong babae. Sabi niya, ang bilis-bilis mo talaga, you're so efficient. Sabi niya ganun. Tapos natawa na lang ako. Parang gusto kong sabihin yan kasi yan lang yung gagawin ko. Obligasyon kong pagsilbihan kayo, kaya pinapagbuti ko. Tapos mahirap siya kapag, yun nga, perfectionist, and then may pakialamera, and then, minsan guys, bagalan nyo din para, kunwari lang ano. Kaya ngayon, tumataba-taba na ako kahit papano. Dati 94 lbs, kapag nagsukat ako sa, ano nila dito, kiluhan, ngayon 99 na. O, diba, may dadagdag na 5. Congrats, and na, ano ko na, kasi dati nung sa Pinas ako, pag naglalakad ako, yun, 2 hita ko, nagbabag-id yan, ganyan. So, nung bago ako dito, tapos biglang naging ganyan na siya maglakad, parang Chinese na. So, ngayon, bumabalik siya, na nararamdaman ko na minsan na, lalo kasi maluwag yung jogging pants na suot ko, nararamdaman ko na yung mga hita ko na nagaganyanan na uli. So, kahit papano may improve, kasi konti lang. Pero dito sa buto, napapansin ko pa din, may buto pa din, pero siguro magawan din to ng paraan. Kakain na ako madami. And then, matutulog akong madami din. So, mali naman talaga sa akin. Maaga yung pahinga ko ngayon. 10:00, nagpapahinga na. Tapos na kasi ako maligo. Ganyan yung maganda kapag yung amo mo is, yung may rule sila na pag lumabas ka, pag balik mo, maliligo dapat. Kasi sinusundo ko parati yung bata. Pabor sa akin. Kasi pag uwi ko, nakakaligo ako kaagad, hindi ako makakakain or makakaupo hanggat di ako nakakaligo. So, pagka kumakain na yan sila dyan, iwanan ko yan sila, maliligo na ako. So, hindi ko na yan gagawin maya-maya. Tapos na ako maligo. So, ang gagawin ko na lang, matatapos ako minsan 9:45 or 10:00, and then magtutubrush na lang ako, papasok sa kwarto. Dati, 10:30, tapos ako. And then, maliligo pa ako. Nakakapasok ako dito 11:00. So, thankful ako ngayon kahit papano na ano lang talaga ako kasi mahilig ako ngayon mag-upload ng mga reels sa video, and then sa YouTube tsaka sa Facebook kasi nga sayang din, may may pera din sa reels or sa video, short video sa YouTube. Nakakapera din ako dyan kahit $1 lang sa mga views. So, kahit konti lang yan, dollar na yan, basta alam mo yun, basta masipag ka lang, maiipon-ipon din yan. So, ngayon nga, ngayon? June. So, June katapusan. July 20, sasahod na naman ako. So, ibabayad ko yan kasi may utang ako sa Shopee. Tapos, may utang din ako sa GCash. Ayan. Pero, pinapaloan ako ng GCash ng 20,000. Hindi ko muna iluloan. Guys, marami akong kailangan tapusin pa sa bahay. Tinext sa akin nung Panday yung mga bibilhin pa, and I was so shocked. Oh my gosh. Sabihin ko sa inyo, gusto nyo malaman? Tapos nanghihiram pa sa akin yung Panday na yun. Wala daw silang bigas. Hindi ko pinahiram kasi nga matagal pa ako magpagawa, naunahan na ng hiram, and nung nakaraan ng hiram siya ng 1.5, hindi ko na pinabayaran sa kanya kasi parang pakonsuelo na lang ba. Baka masanay. So ito pa yung mga kailangan kong asikasuhin. Parlins, 2x3, number 4, 24 pieces. Parlins, 2x6, number 4, 10 pieces. Sin, or yung bubong, number 4, 12 feet, 7 pieces. Sen, number 4, 16 feet, 7 pieces. Yung kabilya na number 16, 8 pieces. Kabilya na number 12,
40 pieces, kabilya na number 10mm, 30 pieces, kabilya na 9mm, 50 pieces. Semento, 100 bag. Tire wire, number 16, 30 kilos. Lansang na number 4, or pako na number 4, 10 kilos. Pako na 2.5, 5 kilo. Pako na 1.5, 3 kilo. And then, ano pa, hollow blocks. Buhangin. Ang buhangin is ang mahal. Diyos ko, dinaig pa yung semento. Na-stress ako sa mama ko, ba't ang mahal? Hindi ko maintindihan kung saan siya kumukuha. Hindi lang ako makagalaw kung ako yung nandoon. Makakatipid ako. Pag siya kasi kung ano lang yung nandyan. So, ang laki pa nito. Siguro 300,000 pa to kasama labor. And then, kahit hindi na nga siguro to ma-finishing. So, laki-laki pa talaga. Kaya sabi ko sa kapatid ko, kasi magpapagawa din siya ng bahay, antayin niya muna akong magpagawa para yung mga matira sa akin, sa kanya na ibagsak, yung mga matira sa akin na materyales, sa kanya na ipunta, para kahit paano makatipid-tipid kami ba, kaysa sa intayin ko siyang matapos or intayin, alam mo yun, sayang yung mga materialis. Kasi ang ginawa namin nung nakaraan, yung formas doon sa haligi na plywood is, nung tumigas na yun, tinanggal and nilipat doon sa bubuhusan uli. So nakatipid kami ng plywood. And sabi ko nga sa kanila, tipirin nila kasi grabe, ilang bag na ng semento yung naubos namin dyan sa bahay, 250 or 280 bags. So malaki na. Ang hollow blocks is, alam mo, 600 pieces lang. Doon kami sa kabilya, buhangin, pako, tire wire. Doon talaga malala. And then yung ilang milyar-milyar na kahoy, doon talaga malala na naubos yung pera. Pero okay lang kahit papano. Kaya naman eh. So, ang gagawin, madali yung trabaho guys kapag yung amo mo is pinapabayaan kang kumilos. Pero, nasa iyo din naman nakatulong. Kung, alam mo yun, makikita kasi ng amo mo na kahit hindi kanya utusan, gumagalaw ka, pababayaan ka niyan. Pero pag alam mo yung para ka ding di-remote na kung hindi ka pindutin, hindi ka rin kikilos, yun talaga, naghihigpit sila na, alam mo yung pinapansin kanila, always sinuutusan kanila. Pero pag nakikita nilang hindi ka nababakante sa ginagawa mo, unti-unti, luluwag yan sila sa'yo, pababayaan kanila, and alam mo yun, hayaan kanila, may tiwala na sila sa'yo. Ganon yung nangyari sa amo ko. And nakapapansin niya kasi na kapag umaalis siya, kahit papano may iba akong ginagawa. Limbawa, kahapon umalis siya buong araw, so nilinis ko yung doon sa kwarto nila na bintana, malinis na. Kanina din, ano na siya, bumalik alas 4 na, umalis alas 7 ng umaga, bumalik alas 4 ng hapon. So nagawa ko yung dito sa may balcony sa harap, nalinisan ko, and then nilinisan ko din yung screen. So malinis siya tignan. And wala, kumakanta-kanta lang ako, nagpapatugtog lang ako. Kaya pagka din, nasa atin din kasi kung hihigpitan tayo ng amo, kasi nga pagka wala ka nang ginagawa, palaki ka lang ng mata, upo ka dyan sa gilid, utusan ka talaga. Parang nila, ay sayang yung binabayad ko dyan, nakaupo lang. Pero pag nakikita nilang gumagalaw ka, hindi na yan sila alam mo yun, hindi ka na nila utos-utusan. Kasi nga, naunahan mo na sila. Alam mo ba, sabi ng amo ko sa akin, manghuhula daw ako. Hindi ko alam. Kasi nga, nung nakaraan, dumating siya, and then, mainit. Tapos, pupunta sana kami ng park ng bata. Sinundo ko siya doon sa may bus stop, sa may school bus. And then, biglang umulan ngayon. Akala ng amo ko, wala akong dalang payong kasi mainit nga nung umalis ako. Sabi niya, susunduin ko kayo dyan. Sabi niya, gano'n, tayin niyo ako, susunduin ko kayo dyan, magdadala kong payong. Sabi niya, tapos na siya maligo. Sabi ko, hindi na kailangan, malapit na kami, binitbit ko yung payong mo. Tapos pag uwi ko, sabi niya, paano mo naisip yun? Sabi niya, ang ano-ano mo talaga. Sabi niya, ang talino-talino ko daw. Sabi nga ng amo kong lalaki sa akin, manghuhula ka ba? Sabi nga ganun. Kasi nahuhulaan mo kung anong mangyayari. Sabi ko, minsan lang sir, na ko lang, na alam mo yun, na ko lang, nararamdaman ko lang, na feeling ko gagawin yan, or feeling ko mangyayari yan. Minsan guys, na pinapaalalahanan na ako sa mga bagay-bagay na masisira ko, pero tinutuloy ko pa rin. And then ang ending, nasisira talaga. Yung pitchel na nabasag ko, bago yun nabasag, nakikita ko na siya talaga na mababasag siya. Alam mo yun, may nagsasabi sa akin, or alam mo yun, sabi na, yung pitchel. Wala, sinunod ko pa din yung utak ko. And then, nung nabasag, alam ko na talaga na mababasag, kaya hindi na ako nagulat. Alam ko na. So,
ano pa ba yung ano, minsan napapansin nila na malayo pa lang sila, alam ko na nandyan sila, nabubuksan ko na agad yung pinto. Tapos sabi nila, oh, how did you know that? How did you predict daw? Sabing ganun. Tapos ngumingiti lang ako minsan. Minsan na ano din ang amo ko na yung mga kailangan na niyang iniisip. Halimbawa, nung nakaraan, pupunta sila ng park. And then, alam ko na magpapainit siya ng tubig kasi sabi ng bata, kakain sila ng noodles sa park, yun na yung hapunan nila. Kaya ang ginawa ko, hinanda ko na yung mga bottle nila na pwedeng lagyan ng mainit na tubig. So, nung nakita ko ng amo ko, nakatambak na doon yung mga lagayan, yung parang tumbler. Sabi niya, paano mo naisip yun? Paano mo nahulaan? Gumaganon yung amo ko. Tapos tumatawa lang ako minsan, hindi ko sa sinasagot. Ngayon nga, parang napapansin ko na nag-ano nga siya, masakit yung dibdib ng amo kong babae kasi nga parang yung lalaki nagbago yung ugali, tapos simula nung Lunes hindi na umuwi ng maaga, tapos nagsisinungaling na siya, and yung amo kong babae pinipigilan niyang magalit, pinipigilan niya, pero baka sumabog to kasi nga sabi niya nga sa akin kanina, parang naghahanap siya ng kakampi. Sabi niya sa akin, anong oras na hindi pa umuwi yung amo ko nga daw. Sabi ko lang baka busy sa trabaho. Pero kasi guys, nung Lunes, nung Friday, sumakay kami ng sasakyan niya, bago yung sasakyan ng amo ko. Sumakay kami, and then merong payong dun sa harap, 'di ba? Yung upuan ng 4-seater yung sasakyan. So, yung amo kong lalaki, babae. Tapos dito kami sa likod, always nakaupo. Nung time na yun, dito yung amo kong lalaki kasi magdadrive. Yung dito is nandito nakalagay yung payong na kulay, violet. Ayan, pambabae. And then, tinatanong siya ng amo kong babae kung para saan or para kanino to. Sabi niya, hindi ko alam, hindi ko maalala. Ganun yung sagot niya. Bakit napunta yun doon? Sabi niya, nagtodo explain siya. Sabi niya, hindi ko talaga maalala. And then, yung dibdib ko, alam ko na talaga may ginagawang kalokohan yung amo ko. So, alam din ng babae, pero hindi niya kayang tanggapin. And alam mo yun, tinatry niya pang intindihin, pero pag sumabog yan siya, konti na lang kasi nararamdaman ko na yung niya. Nung Lunes, hinatid niya lang yung amo kong babae dito sa bahay, dito sa labas ng building. Sabi niya, pupunta niya daw yung dati nilang sasakyan, may kukunin daw siya doon. Umalis siya guys, alas 6:30, bumalik alas 9:30. Tapos yung amo kong babae, mainit na ulo. Tapos nakakaramdam na talaga. And alam niyo yung sinasabi niyang pupuntahan niya, kukunin niya doon. Basahan, 2 piraso lang, 'di ba? Parang iba na talaga, nararamdaman ko na. Pero ang nagsimula niyan yung amo kong babae, gumanti lang tong lalaki. Nakita ko kasi nung nakaraan yung babae, nagsi-cellphone siyang ganun. Tapos busy siya. Tapos yung lalaki naglambing ba, lumapit sa kanya and tumingin sa cellphone niya. Alam mo ginawa ng babae? Nilapag niya yung cellphone niya. Tapos umalis siya, tumayo siya. Parang pinatay niya muna si cellphone. Tapos lumapit yung lalaki, titingin sa cellphone. Pinatay niya yung cellphone, nilapag niya sa mesa, tumayo siya, and then kumuha siya ng tubig. Doon nagsimula yung lalaki na parang sobrang matalino tong lalaki. Alam ko talaga na alam niya. And yung amo kong babae, umaalis ng maaga, umuuwi. Hapon na. And wala naman yan siyang trabaho kasi yung amo kong lalaki nagtatrabaho. Kaya ayoko lang magmarites. Baka sa susunod talaga mag-anuhan yan sila dito. Mag-away na talaga. Bahala sila. Sayang yung pamilya na binuo. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.